Alright, latest update ho tayo dito sa Davao City kung saan na merong namataang mga kapulisan ho dito sa ating airport no dito sa Davao City International Airport na mga naka full battle gear na kung saan na kita nyo sa video no na para tayong nagbalik ulit sa panahon nung kay Pastor Apollo Quiboloy na siya ay pinaguhuli no ng mga tropang kapulisan ni General Torre. So ngayon magtatanong ho tayo ulit dito no. Sino kaya ang pinaghahandaan nila nitong kailang set up no, itong settings na to. So kaninang umaga, earlier ago no, umaga, araw, tanghali, basta araw pa lang no bago pa maggabi. So 'di ba nag-vlog tayo dun sa may City Hall Square or sa may San Pedro Square kung saan naglalagalag ho tayo no, nagro-roving ho tayo dun sa area kasi kumbaga parang in response ko yun sa sinabi ni Tio Moreno yung DDS vlogger na sa mga taga Davao, shout out daw sabi niya no na paki-confirm no kung pakimasid-masid sa inyong lugar kung legit ba na meron ngang nagaganap na kakaiba sa lugar ho ninyo like meron bang mga police visibility like kakaibang presensya no ng kapulisan kagaya nito na sa video. Kasi sa Davao City, sa mga hindi na nakakaalam, sa mga hindi taga Davao City, alam ko marami nanonood diyan across the globe. So dito sa Davao City, normal lang ho sa amin talaga na makakita ka ng mga police no, may mga kapulisan, kasundaluhan, may mga task force Davao, meron kaming PSSO, meron kaming mga armies na mga men in uniform, may mga dalang mga long arm ba na mga baril no. So normal lang ho sa amin yun dito sa Davao City. In fact, ayun talaga yung number one. I mean, yun talaga yung pinaka main reason bakit Davao City is the safest city in the whole country. Buong Pilipinas no, safest city ang Davao City, and the number 2 naman sa buong Southeast Asia. Simply because andyan yung natin, police visibility. So yung mga masasamang loob ay talagang mato-turn off silang gumawa ng mga kalokohan kasi nga andyan yung kapulisan, ang bilis lang nilang matugis, mahuli at maparusahan. So safest city ang Davao City dahil sa police visibility. Pero this time medyo ang mga taga Davao City is medyo na-alarma no. Parang nahugulat na parang nagdadala parang napapaisip no, ano kaya meron, bakit ganon, wala naman na si Quiboloy, di ba? Ganon lang naman sa totoo lang sa tatapatin ko kayo, first time ever talaga na nagkaroon ng kaguluhan sa Davao City is yung kay Pastor Apollo Quiboloy na raransak nila ang kailang compound no, ang QOJC compound. So ngayon pangalawa na to no, although wala pa naman talaga yung di naman sinabing gulo itong ginagawa rito kasi ang sabi nga ni Police Major General Catherine De La Rey na ito daw ay CIMIX or simulation na exercise lang talaga siya in preparation for a national and a local election. So ganun ba? Kung ganun yung bakit sa Davao City lang? 'Di ba? Bakit wala sa Cebu City, wala sa Manila, 'di ba? Bakit wala sa ibang lugar? Hindi ba kung yun yung pinakarason na bakit magkaroon ng simulation exercise dahil sa preparation nga no? Get ready sila sa na magiging national and local elections. So sana implementing siya na CIMIX sa buong Pilipinas, sa lahat ng paliparan sa buong Pilipinas. Ang daming mga airport natin sa Pilipinas matatagpuan sa mga metro cities, sa mga rehiyon. For example, sa Socsargen, merong sa General Santos City. 'Di ba? Meron tayo sa Northern Central Mindanao, sa Cagayan de Oro City, 'di ba? Or Laguindingan rather. Meron sa may Zamboanga City, di ba? Butuan City. O bakit dito na sa Davao City nagkakaroon ng CIMIX or simulation exercise na in preparation nga sa NLA or national and the local election, di ba? Bakit wala sa Cebu City, Iloilo City, ba't wala sa Bacolod City, di ba? Or Silay, ba't wala sa Cabatuan, Iloilo? Bakit wala sa Tacloban City, di ba? So yun lang, tatanong lang naman tayo dito no. So syempre kayo mga taga Davao, kayo mga Pilipino dito na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, ito lang yung pinaka-venue ho natin para mag-usap-usap tayong mga normal citizens. Dito tayo mag-uusap-usap ng mga normal mga Filipinos no, na wala tayo sa katungkulan, wala tayong hindi tayo celebrity no, wala tayong impluwensya. So ito yung mga chance natin na marinig yung ating mga sentiments, ating mga opinion. Meron tayong opinion we're all entitled to our own opinion. So ayan, natin yan, cast all your opinions sa ating comment box. Andyan po yung comment section ho natin, open po yan para sa lahat. Hindi po yan natin isasarado para mababasa ho natin yung exchange of mga sentiments no, and views and opinions. So bakit kaya Davao City lang ang merong ganitong ganap, di ba?
So kala mo talaga may magaganap na ano, no, giyera, no. Ngayon, meron tayong nag-comment dito. Basahin ho natin ha, ang mga komento. So habang pinapanood natin yung ganyang eksena sa airport natin dito sa Davao City. Yan pala yan ha, ulitin ko. Ganap ho yan nung alas 7 ng gabi. Na kanina nga, ng umaga, earlier, ulitin ko. Dininay, hindi nila dinisclose yung purpose ng Cymix or kung para saan. So, nitong huli, nitong gabi na, dinisclose na nila, no. Sinabi na ni Police Major Catherine Delaray, PRO Region 11, Police Regional Office Region 11 spokesperson Catherine Delaray, no, na yan nga para sa NLE or National and Local Election. So basahin natin yung mga komento sa comment box nang malaman natin yung mga sentiments, views and opinions ng ating mga netizens, na kung saan sigurado ko na sila ay mga botante, sila ay mga breadwinners, OFW, mga residente sa Pilipinas, mga taxpayers. So shout out kay Leo Soniega. Ang sabi ni Leo Soniega, 911 daw, sabi niya. So Sir Leo Soniega, siguro pwede no, nasabi mong 911 yan kanina nung hindi mo pa nakita yung yung maraming kapulisan na may mga dalang mga armored mga shield, di ba? Battle shield, ano ba tawag doon, yung para pang yung ginagamit nila sa panahon na hinuli nila si Pastor Apollo Kibuloy. So yun, meron sila simulation exercise or simulation or SMX. Sabi naman ni Kokoy Villamin na simulation exercise ng para hulihin si Digong nyo, di ba? So yan, pwedeng loyalist, pwedeng dilawan, basta siya, malinaw na sinabi ni Kokoy Villamin na siya ay anti-Duterte. Fake news ha, tingnan natin, sinasabi mo baka ikaw ang fake news. Okay, never mind. Doon tayo sa parang nagbibigay ng opinion talaga, no. Anong karapatan ng ICC manghuli? Bakit nakapasok yan? Dapat hulihin. O yun, sabi niya. Si Peter Pitt Ashumin. Bahala na mga Bisaya sa ilang mga Ilocano man kaha. Okay. So wala namang gano'n, no. Kumbaga nakaka-alarma lang naman. Wala namang iba ibig sabihin doon. Hindi naman tayo makikipag-away sa mga Ilocano kasi kapwa kababayan pa rin natin yan, mga Pilipino pa rin. Panis na yan, ICC issue, sabi ni Edgar Casas. Sabi naman ni Here CC, no, nireplyan niya si Edgar, panis pala ha, bakit biglang takbo mag-ama, bato go sa Hong Kong. So yun, bali hindi naman nagtago, hindi naman rally yun eh. Hanapin natin yung may nag-comment kasi dito na ang sabi niya ay parang ang ginawa daw ng mga Marcoses kay Pinoy, kay Ninoy Aquino ay gagawin din daw kay Digong, ganon, no, kay Tatay Digong. Na sa airport huhulihin or dadalihin, ganon, no. So UCC Coffee brand po yan, sir. Okay. Sobrang desperate move na yan if gawin nila yan. Wala sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kaya wala silang karapatan. Sobrang kagaguhan yan. Ituloy nila yan. Then let's see if what will happen. For sure mapapadali ang pagpapatalsik kay Bangag, sabi niya ni KYSY DSGGW 9043. Sabi naman ni A user 9459, ay sus, kunwari lang yan pero may plano na yan. Huwag nang ipagmalaki ninyo ang traidor at demonyo sa ating bansa. Huwag nang ipagmalaki ninyo si Digong. O yan sabi ni Samuel Issues. Sabi naman ni Chong Gomez, wag kang masyadong gala, wag kang masyadong magyabang dito sa Davao, doon ka magyabang sa Manila. Na-misinterpret ako ni Sir Chong Gomez. Okay, sorry na. Si Dilima ang nagpakalat ng fake news, ICC ko, no. Di ba? So yun, no. O tayo naman hindi naman tayo nagpi-fake news dito. Kumbaga tayo natatanong lang, no. At pag-uusapan na natin yung kaganapan ho dito. Ano ba kayo bilang mga taga Davao City, bilang mga taga Pilipinas, bilang mga Pilipino? So ano ba ang inyong masasabi dito sa ganap? Nakikita nyo sa video, kitang-kita naman, di ba, na parang red alert, no. Ano yan? Magkakaroon ulit ng lockdown sa Davao para sa huhulihin na kung sino mang huhulihin. Ano? So medyo siya, no, harassment na siya. Kung dati hinaras nila, harassment siya sa sa Kingdom of Jesus Christ Compound or QOGC. So this time parang hindi ko alam kung ano mangyari. Basta tingnan na lang natin, no, what happens next bukas sunod na araw. So abangan ho natin. So ngayon pala ay andun pala si Tatay Digong tsaka si VP Sara sa kanilang
sa Hong Kong pala sa kanilang rally. So pasasalamat kay PRRD. Tingnan natin may mga sila doon, mayroon silang mga footages no si Tatay Digong sa kailang travel sa Hong Kong. Rally o ano man tawag doon. Pero meron pa tayong basahin pala isa si Flor de Lis Clanog. Sabi niya, hindi po sila mapagkatiwalaan sir, kaya bantayan po ang galaw nila. Mga traitors po ang admin. Please protect Tatay Digong please. Dapat ng hiling ng yawa at traitor ng demonyo. So grabe yung galit niya si Samuel Issues. Leticia Garbilis, bigla na lang magsi-mix, baka drama lang nila yan kasi ganyan yung umpisa sa QOGC. Sir, FYI, ICC has no jurisdiction anymore po sa Pilipinas kasi humiwalay na ang Pinas sa ICC. O, di maganda. Pag mahuli nila tatay, daan mo na sila sa butas ng karayom. Subukan nyo para malaman ninyo ang mangyari kung huhulihin si ex-presidente. Daan mo na sila sa butas ng karayom. Tatay natin, bantayan natin. Nasabi naman ni Rin Bumaya, natural lang na maraming pulis kasi mag-aaraw ng Davao. Totoo 'yan. Pero iba tong iba to na sa video. Panoorin nyo, 'di ba? Parang akala mo talaga ay merong meron silang kakaharaping mga terorista, ganun. Huwag nyo na arestuhin si PRRD. Laking gulo kapag nangyari yan. Huwag nyo nang hayaang ang galit at hinagpis ng mga Pilipino sa mangyayaring ganyan sa ating bansa, and stop ICC for God's sake. Sabi ni Adoracion Furuya. Duterte pa rin tayo mga Bisaya. Sana mawala na ang bangag sa gobyerno. At saka pag ito talaga ang gagawin nila, sigurado magkakaguluban sa natin. Hay, disappointed talaga ako sa boto ko sa'yo, BBM. No more Marcoses. ICC has no jurisdiction of power of arrest. Please bantayan nyo dyan si PRRD. Please protect PRRD. MNLF, please protect the Duterte. So yan ang mga komento, yung views and opinions and sentiments ng ating mga kababayan all throughout the world. Mga OFW, taga Luzon, Visayas, and of course mga taga Mindanao, particular sa Davao. So yan po yung mga komento. Sa mga nanonood pala dito na hindi taga Davao, upcoming yung namin dito yung aming 88 cityhood birthday sa Davao. Ibig sabihin 88 araw ng Davao. Ngayong March 16, ayun, malapit na. And ngayon pala ay andun pa si PRRD nasa Hong Kong kasama si VP Sara. So yung mga nagsasabi na lumipad at nagtago at tumakas, hindi andun sila sa ibang bansa sa Hong Kong para bisitahin ang mga kababayan natin mga OFW. Legit na ang So, yun lang, maraming tingin sa mga nanonood dyan. Basta yun lang comment na tayo. Kumbaga, tayo ng exchange of views and opinion tayo sa comment section, sa comment box. Yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am. Ayuda. Sa tingin nyo kaya itong ginagawa nila? Itong simultaneous. So, yun ang ako naman ay natatanong ganun na so, pwede kayong sumagot. Mga kung yan ay ngayon, klarong para sa national and local election purposes ang CIMIX nila, pag-isipan na Davao natin lang? Or ang ating sa akin, iboboto. Paki-inform kung meron din Sabi ko nga sa inyo, mga airport nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Iloilo, Silay sa may Bacolod. Hindi sa may, ako Clark, mag-endorso sa Palawan, kandidato. sa may Kasi Laginbingan, baka pagkatapos CDO, ng eleksyon, City. sasabihin Diba? nyo na naman, So kung meron silang gano'n, wala tayo hindi siya naskam big ba deal, yan, hindi siya Minday issue. Sara, dahil sa Hindi iyo. tayo dapat maalarma. Pero if that's the case, na Davao City na talaga Ang yung gagawin ko special, para sa diba? inyo, Sana all, sasabihin special. ko, Talagang ano ba ang talaga ng kailangan bansin para dito nating talaga gawin lagyan ng as voter? national and local election. So, Ano? basta na tayo mga taga Una, Davao, abang-abang na ho tayo sa mga Huwag natin susunod na mga ibenta update. ang boto Yun na siguro, natin. maraming tingin sa lahat and ingat sa